Mga kaibigan, handa na ba kayong pasukin ang mundo ng mga panaginip? Sa episode na ito, makikilala natin si Samuel, isang scientist na nag-imbento ng isang aparato na kayang magbasa ng mga panaginip ng kanyang alagang aso, si Bruno. Pero hindi pangkaraniwang panaginip ang matutuklasan nila. Isang madilim at apokaliptikong mundo ang bumungad sa kanila. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga nakakakilabot na bisyon na ito? Halina't samahan niyo ako sa pagsisiyasat ng misteryo sa likod ng pangarapin. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Ako po si Samuel at maraming salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami ngayon sa Quezon City. Dito ako lumaki at dito ko rin nakilala si Bruno, ang aking alagang aso. Matagal na kaming magkasama ni Bruno at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nagiging magkaibigan. Isa akong scientist at mahilig akong mag-imbento ng mga bagay-bagay, kaya naman nabuo ko ang pangarapin, isang aparato na kayang magbasa ng panaginip. Ang kwento ko ay tungkol sa isang eksperimento na ginawa ko kay Bruno na nagbigay sa amin ng mga nakakagulat na mga natuklasan. Nasa sala ko ng aming bahay habang pinagmamasdan si Bruno na natutulog sa kanyang paboritong kutsyon. Ang araw ay sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong silid. Napansin kong kumikilos ang mga mata ni Bruno habang natutulog siya, na nagtulak sa akin upang gamitin ang pangarapin at alamin ang kanyang mga panaginip. Kailangan nating subukan ito kay Bruno, sabi ko sa aking koponan habang hawak ko ang aparato. Baka mas magtagumpay tayo sa mas simpleng isip ng isang aso. Pero paano kung may hindi magandang mangyari? Tanong ni Carla, isa sa mga kasamahan ko. Sigurado ka bang safe ito? Oo, Carla, sinigurado kong ligtas ito, sagot ko. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon. Kinabukasan, dinala namin si Bruno sa laboratorio kasama ang kanyang mga paboritong laruan upang maging komportable siya. Ang mga ilaw ng laboratorio ay malamlam, nagbibigay ng seryosong atmosfera. Matapos ikabit ang pangarapin kay Bruno, natulog siya agad at sa mga monitor, lumitaw ang mga imahe ng kanyang panaginip. Nakita namin ang isang mundo na puno ng pagkasira at kalungkutan, na parang matapos ang isang apokalipsis. Grabe, parang pelikula, bulong ni Mark habang nakatitig sa screen. Hindi ko akalain na ganito kadilim ang panaginip ng isang aso. Ano to? Bakit ganito ang panaginip ni Bruno? Tanong ng isa sa aking mga kasamahan. Nakita namin si Bruno sa gitna ng mga wasak na gusali at naglalagablab na apoy na parang hinahanap niya ako. Lahat kami ay nagulat sa aming nakita. Baka ako yun, pero bakit ganito ang paligid, sabi ko. Kailangan nating alamin pa, sabi ni Carla. Baka may mas malalim na dahilan. Sa mga sumunod na gabi, patuloy naming sinubaybayan ang mga panaginip ni Bruno. Mga eksena ng pagkawasak at kalungkutan. Hindi ito normal, sabi ni Mark. Kailangan nating malaman kung ano ang nagdudulot nito. Subukan natin sa iba pang alagang hayop, sabi ko. Kailangan naming malaman kung ito ba ay isang isolated case o may mas malalim na dahilan. Maghanap tayo ng iba't ibang alagang hayop, sagot ng isa sa aking mga kasamahan. Karamihan sa kanila ay may normal na mga panaginip, mga eksena ng paglalaro, pagkain at pagtakbo sa mga bukid. Pero ilan sa kanila ay may parehong apokaliptikong mga bisyon na nakita namin kay Bruno. May pattern na tayo, sabi ni Carla. Ano ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito? Bakit may mga alagang hayop na nakakakita ng ganitong klaseng mga eksena? Nagdesisyon kaming itigil ang eksperimento
at ipinasa ang mga natuklasan sa Lupon ng kinabukasan, isang organisasyong nag-aaral ng mga posibleng hinaharap ng sangkatauhan. Dapat nilang malaman ito, sabi ko habang ipinapasa ang mga dokumento. Salamat, Samuel, sabi ng kinatawan ng Lupon. Pag-aaralan namin ito ng mabuti. Sa huling pagkakataon, ginamit ko ang pangarapin kay Bruno. Gusto kong malaman kung may pagbabago. Nakita ko si Bruno na nanaginip ng isang hinaharap kung saan ako ay namamatay sa isang wasak na mundo. Siya ay nasa tabi ko, tapat at nagbabantay. Bruno, bakit ganito? Bulong ko. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi pwede ito, bulong ko. Nagdesisyon akong gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang nakikitang kapahamakan. Kailangan kong protektahan si Bruno at ang aming kinabukasan. Napuno ako ng pag-asa na maaaring maiwasan ang hinaharap na nakita ko. Sa kabila ng mga nakakatakot na bisyon, nakahanap ako ng ginhawa sa kaalamang mananatiling tapat at mapagmahal si Bruno. Kailangan nating magplano ng maayos, sabi ko sa aking sarili. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Nagsimula kaming magplano ng mga hakbang upang maiwasan ang nakikitang kapahamakan. Umaasa kaming magtagumpay laban sa mga hamon ng hinaharap. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan ko si Bruno na natutulog, nararamdaman ko ang tibay ng aming samahan. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang anumang darating. Kaya natin to, Bruno, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang balahibo. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang mga panaginip ay babala ng mga darating na sakuna. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Matulog ng mahimbing at sana'y hindi kayo dalawin ng mga bangungot.